Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Welcome po muli tayong lahat dito sa ating programa na 4Ps Discussions, kung saan tayo po ay we're all learning to pray, to prove, to practice and proclaim kung ano po sinasabi ng salita ng Diyos. At tayo po ay mag-uumpisa ng panibagong quarter ng ating pong pag-aaral. Ano po, ngayon po ay fourth quarter na po, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ay magdi-deal sa ating pong lesson na ang title po ay Lessons of Faith from the Book of Joshua. So yung atin pong pag-aaral sa buong fourth quarter ay nakatuon po sa aklat na ito. Kaya amin po kayong iniimbitahan na inyo po kaming samahan sa atin pong pag-aaral na ito, mga kapatid. Ano po? And of course, atin pong wini-welcome ang atin pong mga viewers sa kung saan po kayo nanonood. Ano po? Live po tayo sa 4Ps Discussions Facebook page. Meron din po sa YouTube channel. Meron din po sa Mindoro Island Mission Media na page. Ano po, live po tayo dyan. Ganon din po sa page po ng AWR Batangas at Southern Quezon District. So, and then we are cross-post po sa iba po mga pages. Kung saan po kayo nanonood, kayo po ay welcome at amin po tinatanggap sa ating pag-aaral ngayong gabi. At narito po si Pastor Ish, patuloy po natin nakakasama. Pastor, pwede ba kayo magbigay ng inyong pagbati? Ayan, muli po magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan, mga tagapakinig, tagapanood dito sa ating programa. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa patuloy na binibigay niyang pagkakataon upang tayo ay magbulay-bulay sa kanyang mga salita. Nawa tayo ay patnubayan ng Diyos at ating pong kamtin ang kapangyarihan na mula sa kanyang mga salita para sa ating mga buhay. Magandang gabi po. Amen. Thank you, Pastor Ish, sa iyong pagbati. And of course, amin po iniimbitahan natin mga viewers, ano po, kung saan po kayo nanonood, mangyari pong i-share nyo po ang link para marami pong may kinabang natin pag-aaral. And if you want to download the outline ng ating po pag-aaral, ay just click the link po na nakapost po dyan sa caption, and then pupunta na po kayo dun sa website kung saan nyo po madadownload yung ating lesson outline. So we are dealing sa lesson po natin ngayong fourth quarter, Lessons of Faith from the Book of Joshua. At ang ating pong lesson 1 ay pinamagatang sangkap para sa pagtatagumpay. So, bago tayo magsimula, ay ating pong hilingan ng bawat isa na tayo po ay pansamandaling manalangin. Tayo po manalangin. Kapag mahal po na yung Panginoon, amin pong isinusurrender sa inyo ngayong gabi ang pagsisimula ng aming pag-aaral para po sa aklat ng Joshua. Idinadalangin po namin dakilang Diyos, kayo po ang siyang magbibigay sa amin ng karunungan, ng mga prinsipyo na magpapatibay na aming pananampalataya. Tulungan din kami dakilang Diyos ng amin pong pag-aaral na ito ay makatulong sa amin upang mas lalo kaming inspired na gumawa sa inyong banal na gawain at suportahan ang gawain ng inyong Iglesia, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyong biyaya. Salamat po sa isang kasiguruhan na makakasama po namin kayo sa pag-aaral na ito simula ngayon hanggang sa matapos po ang aming pag-aaral sa aklat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sangkap para sa pagtatagumpay, lesson 1. Lesson 1. So ang ating pong key text for this week ay Josue 1:7. Ang sabi po rito, magpakalakas ka lamang at magpakatapang ka ng mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusang iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. So, most of the time, itong sa chapter 1 ng Joshua, di ba, Pastor Isha, kino-quote natin yung, I think, verse 8 and verse 9. Usually, yun yung kino-quote natin. Pero, kung papasalin nyo po yung buong chapter, dito po talaga siya nakaano eh. Ito yung parang pinakang foundation niya. Kasi, yung iniimbitahan niya si Josue during that time, na siya po yung successor po ni Moses, iniimbitahan siya na magpakalakas at magpakatapang sa Panginoon. At ang pinakang source ng kanyang pagiging malakas at matapang ay in line sa kung ano po yung ibinigay na instruction sa Panginoon, sa kautusan ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. So, ibig sabihin, kung magiging malakas ka at matapang ka sa isang bagay, dapat yung hindi ka lalayo sa kung ano yung ipinapagawa ng ating Panginoon. So, bilang panimulang kaisipan, sa paglipas ng panahon, kahit pumanaw na po si Moses, ang kanya pong pamumuno ay nag-iwan ng malalim na marka, especially kay Joshua. Ano po kasi si Joshua lagi yung kanyang kasama noon. Ngunit ngayon, sa simula ng aklat ni Josue, tayo po ay haharap sa isang bagong yugto, specifically po sa buhay ng Israel noon.
At dito ay hinahamon po tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya, sundan ang mga yapak ni Moses at samantalahin ang bagong pagkakataon na ito. So ang tanong po sa atin ngayon, tayo ba tulad ng Israel noon ay magtitiwala at susunod sa Kanya upang makamit ang tagumpay at tuparin ang Kanyang mga pangako? So ito po yung mahalagang question, and this question will go along habang tayo po yung mag-aaral po ng aklat ng Joshua. So ito po yung purpose for this week. Number 1 po is pagkilala sa Diyos bilang tunay na leader. Number 2, pagkilos ayon sa pananampalataya sa Diyos. Number 3, paninindigan na may pagtitiwala sa Diyos. At number 4, pagtatagumpay sa paraan ng Diyos. So ibigay po natin kay Pastor Ish ang point number 1. Pastor? Salamat, Pastor Josh. So dadako po tayo sa point number 1, pagkilala sa Diyos bilang tunay na leader. Ayan. So, dako tayo sa mga teksto na involved para sa point na ito. Ang pangako ng Diyos kay Josue. Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises na sinabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga ay tumindig ka, tumawid ka sa Hordan, Hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila. Sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Nakita niyo po, nang mamatay si Moises ay natanggap ni Josue ang utos ng Panginoong Diyos. Kasi ay tumindig. Ayaw ng Panginoon na sila ay ma-stuck dahil sa pagkamatay ng kanilang leader. Gusto ng Panginoon sila ay magpo-progress. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kang, kumbaga sa iba pang salin ay, kung aking interpret personally ito ay, huwag kang mag-intay o huwag kang magtagal. Tumindig ka, sabi ng Panginoon, tumawid ka. Pinapakilos na sila ng Panginoon patungo sa kanyang lupain na kung saan ay ipinangako sa kanila. Gusto ng Panginoong matapos yung kanilang paglalakbay at ma-accomplish nila yung talagang nais ng Diyos para sa kanila. So sabi naman dito ay, ang mga salita na kung saan ay naka-bold letters, sa bandang dulo ay nagsasabi naman sa kanila na sila ay hindi dapat matakot dahil ibinigay na ng Diyos sa kanila yung assurance na ang mga lupain na kanilang mga madadaanan, matutungtungan ng kanilang mga paa ay ibinigay na ng Diyos sa kanila. Ibig sabihin, hindi nila kinakailangan pang matakot sa mga kaaway kahit gaano pa mga kapangyarihan, kalakas, katindi ng mga hukbong militar ng kanilang magiging kalaban. Sabi ng Diyos, gaya ng sinalita ko kay Moises. Sabi po dito, mula sa ilang at ang Libanong ito hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong hangganan. Walang makakatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumama kay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Magpakalakas ka, magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipapamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Kung ating mapapansin yung mga salita na binibigyan puntos dito, yung mga naka-bold letters at saka naka-underline, ito yung mga katangian ng Diyos na dapat pagtiwalaan ng bayan ng Israel. Hindi dapat sila magtiwala sa kanilang sarili. Hindi dahil sa malakas sila kaya walang makakatayong laban sa kanila. Hindi dahil sa sila ay magaling makipagdigma, matatalino sila, o sabihin natin dahil sa special silang mga tao sa kanilang sarili. Hindi, kundi dahil sa sumasa kanila ang Diyos. Ayon sa pangakong binitawan ng Panginoon sa mga ninuno pa nila. So kaya
sabi ng Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Alam mo, Pastor Josh, kahit na meron ng assurance sa atin, hindi ibig sabihin ay magpalawsi-lawsi tayo. Kahit sa ating pong kaligtasan, hindi ibig sabihin na assured tayo ng kaligtasan katulad ng bayan ng Israel ay papabaya na lang sila. Yung alam mo yung parang magpapahilata-hilata na lang sila. Protektado naman tayo ng Panginoon Na-assured naman na tayo na walang makakatayo laban sa atin. Tingnan mo yung sabi ng Panginoon, magpakalakas ka, magpakatapang na mabuti. Nandun na yung assurance, pero ang sabi ng Panginoon, panghawakan mo yan. Tatayuan mo. Magpakalakas ka, magpakatapang. Pero yung bagay na kung saan dapat tumulak sa kanila upang sila'y magpakalakas at magpakatapang ay hindi dahil sa inherent nilang kalakasan at kapangyarihan, kundi dahil sa Kundi dahil sa ang Diyos na sumakay Moises ay sumasakay Josue din na hindi niya iiwan ang bayan at pababayaan dahil ipinangako na niya. Yun, mga mahal na mga tagapakinig, mga taga-sunod, Kaya muli kung i-emphasize, hindi dapat tayo maging mapagpabaya, hindi dapat tayo maging palawsi-lawsi sa ating pananampalataya, kundi ang sabi pa nga ng Panginoong Diyos ay lagi kayong magbantay. Di ba? Lagi kayong magbantay, magpakalakas, magpakatapang na mabuti. So tuloy tayo sa pagbasa nitong mga magagandang talata. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo. Ayan na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ayan, yung mga salita na yan, ay talagang sabi ng Panginoon ay, sige, assured na kayo pero ipakita nyo sa inyong buhay. Isagawa ninyo ang kautusan. Hindi dahil sa patay na si Moises ay naluma na rin ang utos. Hindi. Natili na ang kautusan ng Diyos ang kanilang standard ng pagsunod. Sabi po diyan. Yung ibig sabihin naman huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, ibig sabihin ay huwag kang magdadalawang isip. Di ba? Huwag kang magdadalawang isip. Huwag kang manlulupaypay. Huwag kang magdududa sa Panginoon. Di ba? Gusto ng Panginoon ay dire-diretso, magtiwala sa Kanya. Sabi niya ay, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Nakita niyo po, assured sila Pero bakit ang dami pang utos ng Panginoon? Pansin niyo yan? Katulad natin, ang daming, at di tayo assured na ng kaligtasan, pero inuutusan tayo ng Panginoon. Ingat na ang kanyang buong kautusan, di ba? Yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, mag-ibanghelyo, huwag patamad-tamad, mag-aral ng banal na kasulatan, manalangin, yung mga utos ng Panginoon sa atin. Pero assured na tayo, pansinin niyo po, bakit ito ipinapakita ng Panginoon? Sapagkat sa pamamagitan ng pagkilos natin ayon sa mga kanyang mga utos, bagaman meron ng assurance sa atin, naiingatan kasi natin, mga mahal na mga kapatid, naiingatan natin yung espiritong akma para sa kaligtasan tinanggap natin. At the same time, yung ating mga buhay, may purpose kasi yan para ang iba'y mahikhayat sa pamamagitan ng ating halimbawa. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Tingnan niyo po. Na-assured na sila, pero sabi pa ng Panginoon dito, conditional kung iyong gagawin yan, magiginhawang lakad mo. Kaya nga, nung tayo manampalataya kay Jesucristo, ay pag tayo nagpabaya, so, let's say for example, isang aspeto lang bagaman maraming aspeto, sa ating kalusugan, pinabayaan natin ang ating kalusugan, maghihirap talaga tayo. Ating aanihin yung mga tinanim natin. Hindi giginhawa ang ating buhay. Pero kung tayo'y sumusunod sa Panginoong Jesucristo, tanga na tayo nga ay assured na mas maginhawa tayo ay healthy. Ano po? At sabi po dito ay, tingnan nyo, sabi dito ay, hindi ba kita inutusan?
ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. So, pansinin niyo po, ilang beses na inulit iyon? 3 na sinabing magpakatapang na mabuti, huwag matakot. At sa kabila ng lahat ng iyon, ang dahilan palagi na inuulit din ay sapagkat ang Panginoon mong Diyos sumasa iyo saan ka man pumaroon. Wala tayong lakas sa ating sarili. Wala tayong kakayanan. Imposible para sa atin ang maligtas kung sa ating sarili lamang. Ginawang posible ng Diyos at ginawa niyang makatotohanan na tayo ay maliligtas pero sa iisa lamang na paraan, sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo iniligtas, hindi galing sa ating sarili, mga mahal na mga kapatid, upang walang makapagyabang, katulad ng Israel. Ang totoo, sa kaalaman nating lahat, nagyabang sila. Ang akala nila, sila ay special people dahil sila ay magagaling. Di ba? Sila ay matatapang, matatalino. Okay? Nagkaroon sila spiritual pride dahil sa sila na may isinasanggalang ng Panginoon palagi. Pero nilimot nila ang Diyos. Nilimot nila, iniwan nila ang kung ano yung dapat na taglayin na kaisipang akma dahil sa sila'y pinili ng Diyos. Ang nangyari ay sa dulo ng lahat, sila pa mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya huwag tayo mahihiwalay sa pag-iisip na tayo'y nagtatagumpay dahil lamang sa ating Panginoong Jesus. At kung kaligtasan pag-uusapan, siya lamang, sabi ng Acts chapter 4 verse 12, ang sabi doon ay walang pangalan sa silong ng langit ang tinalaga ng Diyos para sa ikaliligtas nating lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun mga kapatid, ang mga talata na kaugnay dito. So ito yung mga prinsipyo na mga itinuturo. Ang mga pangako ng Diyos ay nagpapatuloy kahit saang henerasyon o panahon. Kita nyo po, tapos na yung buhay ni Moises, pero nagpapatuloy ang pangako ng Diyos. Kailan pa ba ito sinimula ng Panginoon itong pangako na ito? Kay Abraham. Di ba? So pang ilang henerasyon na yun? Abraham, sunod si Isaac, sunod si Jacob. Ayan. Tapos doon pa kala Amram sa mga ama pa ni Moises, di ba? At sa kanya. So salin-saling lahi na. At iba't ibang panahon pero ang pangako ng Diyos nananatili. Kaya tayo naniniwala na tayo sa pananampalataya ay kabilang na sa lipi ni Abraham. At ang pinangako ng Diyos kay Abraham na kung saan ay kanyang itinupad sa kay Abraham. I should say, hindi nga fully fulfilled kay Abraham Pastor Josh. Sabi nga ng Hebrews, namatay sila na hindi pa naganap yung pangako. Di ba? Sa ating panahon, baka maganap yung pangako na yun at tunay nga naman, nagkalat na ang lahat ng mga Kristiyano sa buong sanlibutan. Naganap na. Pero meron pa tayong iniintay, syempre. Yung pagtatagumpay, I should say, yung manifestation ng pagtatagumpay. Nagtagumpay na si Jesus, pero yung demonstration, it is yet to come. Iniintay natin yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ang matagumpay na pamumuno ay nagsisimula sa pagkilala at pagtitiwala sa Diyos. Naniniwala ako dito. I strongly believe dito, mga kapatid, na kung tayo sa ating pamumuno ay nagpapasimula sa pagkilala natin sa Panginoong Diyos at pagtitiwala sa Kanya, magtatagumpay talaga tayo. Prinsipyo ng Biblia pag tayo ay nagmataas sa ating sarili, marami ng example, hindi ko na iisa-isahin. Pero merong isang tao na talagang sa akin ay malinaw na yun ay yung malinaw na halimbawa si Nebuchadnezzar. Nakita niyo po yun kung papaanong ang dami niyang lessons talaga hanggang sa siya ay nag-asal hayop dahil sa kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili ay bumagsak siya. Ang akala niya ay marami naman na siyang accomplishments di ba? Pero ang akala niya dahil lahat iyon sa kanyang kapangyarihan ay pinakita ng Diyos sa kanya na hindi dahil sa iyo kundi sa akin. Kaya yun ang nangyari sa kanya. 7 taon na nag-asal hayop, napakarumi niya hanggang sa ibalik ng Diyos ang kanyang ulirat at ang naging resulta, kinilala niya ang Diyos, sumamba siya sa Diyos, pinuri niya ang Diyos na walang hanggan. Ang pamumuno ay nagiging mabisa at epektibo kapag ito ay isinasagawa sang-ayon sa pamantayan ng Diyos. Tama talaga. Kaya nga,
sa ating bansa na kung saan ay ang mga issue ng korapsyon, ang issue ng mga pagnanakaw sa kaban ng bayan ay umaalingaw-ngaw sa mga telebisyon, sa mga radyo, sa media, mga kapatid. Bakit nangyayari iyan? Ang ugat ng lahat ay yung kawalan ng pag-ibig. Dahil hindi sinusunod yung kautusan ng pag-ibig. Eh kung saan na lahat, Pastor Josh, napakaganda siguro ng ating bansa kung lahat ng mga leader at lahat ng mga tao sumusunod sa kautusan ng pag-ibig ng Diyos. Ay di masosolusyunan yung pagnanakaw dahil kasama yung pagnanakaw sa ipinagbabawal ng kautusan ng Diyos dahil ito'y lumalabag sa pag-ibig sa kapwa, maging sa Diyos. Di ba? Ang tunay na pamumuno ay isinasagawa na kinikilala na ang Diyos ang nakakahigit sa lahat. Tama po ito. Pero gusto ko dito, pinakagusto kong word dito yung isinasagawa. Kasi maraming mga tao, pastor, kahit nga sa ating Senado at Kongreso ginagamit yung mga Bible verses, 'di ba? Pansin mo ba 'yon? Sa kanilang mga speeches ginagamit yung mga Bible verses. Pero hanggang ang dami pa rin na-involve pa rin sa korupsyon, sa mga pagnanakaw at sa mga maling mga gawain, 'di ba? Pero kung ito'y isinasagawa talaga, hindi lang sabi nga hindi lang isinasangawa, ngawa, yung galing bibig lang. Dapat isinasagawa. 'Pag isinasagawa natin yung pagkilala sa Diyos bilang siya'y nakakahigit sa lahat, tunay ang ating pamumuno. Kaya nga yung aming poster, pastor, sa sidewalk evangelism namin, ngayong buwan na ito, ang nakalagay ay 'di ba meron kami sidewalk evangelism, meron kaming tarpaulin at namimigay kami ng mga babasahin na related dun sa tarpaulin. Ang nakalagay ay, "Walang tapat na lingkod na sa kautusan ng Diyos ay hindi sumusunod." Ano po, mga kapatid, dito ay napakaganda. Pagkilala sa Diyos bilang tunay na leader, lalo na sa atin pastor, tayo ay nagli-lead ng mga iglesia. Hindi lamang isa ang ating iglesia ang pinaglilingkuran, marami. Napaka-essential para sa atin na tayo yung unang kumikilala sa Diyos, na nakikita sa pamamagitan ng ating gawa. Sa pamamagitan nun, talagang magtatagumpay ang distrito. Tiyak na mababawasan yung mga anomalya, tiyak na tataas ang mga spiritual na katayuan ng mga kapatid. At yan ay hindi ko masabi pastor na hindi ko masabi yan ay minsanan lang, hindi. Prinsipyo na yan mula pa sa Biblia na prinsipyo pa rin hanggang sa ating kapanahunan ngayon. So yun lamang po para sa point number 1. Ayan, maraming salamat Pastor Ish. Yung paghihimay at pag-share ng point number 1, nakita natin doon, no? Ako personally ay nakita ko yung mga point na binanggit ni Pastor Ish. Talagang pagdating sa pamumuno ay dapat tayo mismo, we are aware na hindi talaga tayo. Kumbaga parang lang tayo ambassador, parang gano'n. Tayo lang yung nasa front. Ang talagang nasa pinakamataas natin ay yung Panginoon. At kung lahat ng leaders, naniniwala talaga ako, kung lahat ng leaders ay gano'n ng mindset, na ang Diyos ang nakakahigit sa lahat, yung pamantayan niya ang dapat sundin, gaganda ang takbo ng church, ng lipunan, even sa families, sa loob ng pamilya, magiging maayos ang takbo. Ano po? So for our question po ngayong araw na ito, sa point number 1, ito po yung tanong, paano mo kinikilala ang Diyos bilang leader ng iyong buhay sa personal, pampamilya at pang-iglesia? So si Pastor Ish and then ako naman mamaya. Ayan, so tatlo ito personal, pampamilya at pang-iglesia. Bigay lang ako ng tig-isa, Pastor Josh. Sa personal, ang ginagawa ko kasi madalas akong nagre-reflect yung kumusta na ako ngayon, tapos in the past. Tapos parang kadalasan nakikita ko, parang hindi gano'n sa akin, baga gusto ko makakita ng malaking mga bagay na mangyayari sa aking buhay. So sa personal kong buhay, 'pag ako'y nakakapag-reflect, ay sabi ko, ang dahilan naman kung bakit minsan mabagal ang paglago ko, ay dahil madalas na inuuna ko ang aking sarili. So sa personal kong kalagayan, alam ko yung tamang paraan ay sa paraan ng pagsunod sa Diyos. Lagi ko iniisip na, naku, 'pag ako na naman talaga nito,
Minsan nasasabi ko sa sarili ko, ayan ay dahilan 'yan sa hindi ko pananatili sa Panginoon, eh. So, kinikilala ko sa aking personal na buhay na hindi ako talaga pastor, hindi talaga ako makakaranas nung katulad ng mga pangako kay Jeremiah kung hindi ako mananatili sa Panginoon. Yung mga pangako na, "I will show you great and mighty things which thou knowest not." Kung sa personal kong buhay, hindi Diyos ang nagle-lead, ako na lang yung parang pagkagising sa umaga ikaw ang magdedesisyon, hindi yung pagkagising mo sa umaga, papailalim ka agad sa Panginoon, mananalangin. Kaya sa pamamagitan nito'y nakikipagbaka ako sa personal na aking kalagayan. Pero purihin ang Panginoong Diyos kung isusuko talaga natin ang ating sarili at lagi nating ipapa-remind sa ating sarili na ang Diyos ang ating leader, lagi tayong papasakop. Ano po, papasakop. Yung pagpapasakop pastor ay personalan 'yan, eh. Hindi yung dahil gumagaya ka lang dun sa iba, yung parang minsan may spiritual jealousy ka, yung tao talaga na yun, eh, mapanalanginin parang gusto ko lang siyang tularan, parang gano'n. Yung parang kaya maganda naman tumulad sa example ng iba, pero ibig ko sabihin, personalan talaga itong pagpapasakop sa Diyos bilang siyang leader ng buhay. Sa pampamilya, wala pa naman kaming anak ni misis, pero sa paraan ng pagli-lead ng Panginoon sa amin ay kapag may mga panahon na parang may pangangailangan kami, alam mo naunawaan natin yung ating mga, other half, 'di ba? Na sila yung kadalasan bilang mga babae, nag-iisip sa mga pangangailangan, lalo na sa mga pangangailangan nating materyal, which is mahalaga din naman. Pero ang lagi ko nire-remind ay hindi tayo iiwan ng Panginoon. Naranasan na natin 'to, eh, na magkulang, 'di ba? Kahit sa personal mong buhay, sa aking personal na buhay, naranasan na natin ito, eh. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi nagbabago ang kanyang pangako at tayo lamang ay gawin natin yung mga prinsipyong tama ayon sa sinasabi niya, hindi tayo magkukulang. Ay pang-iglesia naman, ano po, sa pang-iglesia, maraming aspeto patungkol diyan, 'yan. Pero ang isa kong gustong i-share ay yung kapag merong akong inaayos na krisis, lagi kong iniluluhod sa Panginoon. Hindi ko dini-deal na sa aking sariling alam. Bagaman siyempre sa ating mga pagbabasa, pag-o-observe, meron na tayong mga idea. Pero hindi magtatagumpay kung hindi mo ipagpe-pray, hindi mo idadalangin sa Panginoon. At minsan nahingi din ako ng advice at payo mula sa aking asawa kung ano ang dapat kong gawin. Yun ay hindi ko natututunan siyempre yun dati na ako'y mag-isa lang. Pero ngayon mas maganda talaga na meron ka ng kasama. Ayun pastor, dun sa ganong bagay, kinikilala ko ang Diyos bilang leader, bagaman isa lang yung mga binigay kong halimbawa, pero yun yung gusto kong i-share. Thank you, Pastor Isha na po. Yun ay true to life experience. Sa akin naman personally, sa tatlong ito, isa lang yung aking word na owner. God is the owner. Ako, siya yung may-ari sa akin, siya yung may-ari ng pamilya ko, siya yung may-ari ng iglesia. And may mga times na talaga na nakakalimot tayo. Ako personally, kasi minsan pag nadadala ka ng mga alalahanin, sobrang sabay-sabay na mga schedules, sabay-sabay na mga bayarin, mga bills, mga ganyan. So, minsan nawiwindang na sa ganung part. Pero when I remember na God owns it, and He is in control. So, doon ako nagiging parang doon ako nire-remind ng Diyos na ano ka ba? Ako yung leader mo. Diba? Sabi nga sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So, yung pagkilala ko sa Panginoon, yung tinuturo sa akin ng Panginoon na pagkilala sa Kanya bilang tunay na leader, ipinapaunawa niya sa akin na I own everything. At even yung buhay mo, pag-aari ko. So, doon ako na malaking bagay siya sa akin personally kasi nagsasubside yung nagkakaroon ka ng anxiety, karoon ka ng panic attack, yung mga ganun. Nagsasubside siya kasi nga nakikilala mo kung sino talaga may control sa lahat. So, yun po yung aking personal sagot doon. Ang ating pong point number 2 naman ay pagkilos ayon sa pananampalataya sa Diyos. So, ito pong point number 2 na ito na yung binigyan na sila ng hudyat ng Panginoon
kung ano yung gagawin na nila. Kasi 'di ba sinabi ni Pastor Ish kanina na hindi pwedeng dahil mapatay na si Moses ay titigil na lang sila. So they have to do something. So ito na po yung sunod na pinapagawa sa kanila ng Panginoon. So kung babasahin niyo po Josue chapter 1 verses 2 to 9, sinabihan sila ng Panginoon na tumawid. And then verses 10 to 11, sakupin. Yung lupain na yon. Kasi sabi nga ng Panginoon ay ibinigay ko na yan sa inyo. And then verses 12 to 15, pagkasakop ninyo, hati-hatiin nyo sa lahat ng tribes. And then verses 16 to 18 is yung paglilingkod sa pamagitan po ng pagsunod sa kautusan. So, ito yung mga klase ng pagkilos na ni-require ng Panginoon sa bansang Israel sa panahon ni Josue. At ang gusto ng Diyos na ito'y gagawin niya, gagawin ng bayan ng Israel with faith. Ano po? Kasi tama talaga yung sinasabi ni Pastor Ish kanina na hindi naman pwede na sumusunod ka lang dahil okay na, parang papetex-petex na lang. Kailangan pa rin meron pa rin dito pinapakita na pa na kailangan meron kang pinanghahawakan at meron kang anchor sa paggawa ng mga bagay na 'yon. So sabi dito sa Santiago 2:26 nga, ito yung pagkilos na inaasahan sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So dito, yung sinasabi pa sa Islam, faith that works. Ito yung pinapakita doon. Na hindi pwedeng mangyari na sabi mo na nanampalataya ako sa Panginoon, tapos wala ka namang ginagawa. You're not advancing. You're not taking step by step papunta sa kung anong gusto mangyari ng Panginoon. Kasi iba yung naglalakad ka kasi meron ka nakikita. Unlike dun sa naglalakad ka, kahit wala ka nakikita, basta naniniwala ka na sasamahan ka ng Panginoon. Magkaiba yun. May mga tao sa generation pa, even sa loob ng church po natin, na parang parang ano ba tawag doon, Pastor Ish, yung parang evolutionist ang parang atheist ang isip. Although naniniwala sa Diyos, pero atheist ang lifestyle. To see is to believe. Parang gano'n. Pag nangyari na, saka na ako ganyan. Parang yung isang statement na I will cross the bridge when I'm there. Parang mga ganon. So minsan yun po bumabalot sa ating pagiging Kristiyano minsan na parang to see is to believe na and then we are at the same time we think that we are believing na nandiyan yung Panginoon para sa atin. So hindi pwedeng mangyari ganun mga kapatid. Nung sinabihan ng Panginoon ng Israel na to advance, move forward, tuloy-tuloy na kayo, tumawid na kayo, sakupin nyo na, paghati-hatian nyo na. Yun ay, they're taking it by faith. Ano po, kasi pagtungtong pa lang nila doon, alam nila na malalaki yung tao doon. Alam nila na, sabi pa nga nung pagpasok nila, man sila doon, para tayong mga grasshopper, sila mga higante. So, doon pa lang, yung pagtawid nila sa ilog na yon at pagtungtong sa lupa na yon, they're taking it by faith. Yun yung gusto ng Diyos. Even if there's, sa pakiramdam natin ay parang hindi tayo assured sa pakiramdam natin or parang inconvenient sa part natin, still we will do it kasi naniniwala tayo hindi tayo iiwanan ng Panginoon. And then sabi nga sa Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanan ng langit, kundi ang gumaganap ng buong kalooban ng Ama na nasa langit. So, of course, kasama naman dito sa kalooban ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, siyempre. Pero yung isa sa bagay dito na gusto kong i-highlight, yung kalooban ng Panginoon is yung lumalakad tayo na hindi tayo nakaasa sa mga material na bagay sa buhay natin, kundi nakadepende tayo sa kung ano yung mga provisions, kung ano yung mga binuksan na paraan ng Diyos sa buhay po natin. And then we are claiming it, and then we're walking by it by faith. Na yun yung sinasabi ng Diyos. Kaya hindi pwede mangyari na sisimba tayo, nagpe-pray tayo sa Panginoon, tumatawag tayo sa Kanya, pero wala naman tayong ginagawa. Di ba? Sabi nga, sino ba yung, si Pastor Orbe, na na-counsel ako minsan ni Pastor Orbe, sabi niya, ayan, minsan tayo mga Adventist sa par side, di ba? May mga tao na nag-work, may mga estudyanteng pumapasok, may issue ng araw ng Saturday, magpapasa tayo ng excuse letter na tayo ma-exempt. Hindi naman tayo nag-excel. Hindi tayo nag-excel sa trabaho, hindi tayo nag-excel sa studies. So, kumbaga, hindi natin na ipapakita na talagang meron tayong pananampalataya dun sa nagbigay ng araw ng Sabat. The point is, hindi lang sapat na sabihin mong may Diyos ka. Dapat ipakita mo na may Diyos ka talaga. Na by any means, ano man ang mangyari sa buhay, alam mo na doon ka naka-anchor sa Panginoon at hindi ka niya pababayaan. Ano po?
So yung principles na makukuha po natin dito na ilan na pwede po natin i-consider. Number 1, ang Diyos ang nagpapasimula ng mga bagay at tayo ay tinatawag na, tumugon sa kanyang mga hakbangin. So, saan ko ba nabasa yung Philippians 1 verse 6, I think, He who began a good work in you will complete it in the day of Jesus Christ. So, siya nagpasimula ng bagay sa buhay natin. Yung pananampalataya natin, yung pagkaligtas natin, lahat ng galing sa Kanya. So, ang gusto lang mangyari niya is, since ito na yung ginawa ko para sa'yo, lumakad ka naman, anak. Ihakbang mo naman yung paa mo kasama ko kasi hindi naman pwede lagi nabubuhatin na lang kita lagi. Yung parang ganung parang sa pagiging magulang. And minsan sa isang point na yung si Elisha, 'di ba? Toddler si Elisha. Marunong naman lumakad pero panay ang pakarga. Minsan na ako'y talaga parang naiibahan ng pakiramdam. Kaya naman niya maglakad pero pipili kasi merong insecurity. Minsan may mga points sa buhay bilang mananampalataya, parang bata rin tayo minsan. Yung parang kaya naman natin gawin. Sinabi na ng Diyos lahat kung anong pwede mong gawin. Pero parang gusto natin kalungin palagi tayo ng Panginoon, buhatin tayo na parang baby. Hindi ganoon. We have to walk with God. Just like Enoch and just like Noah, nung kanilang kapanahonan, na mahirap man ang buhay, pero sinikap po nila. And another principle is, ang pananampalataya ay dapat laging sinasamahan ng pagsunod sa Diyos. Hindi sapat na maniwala lamang, kailangan din nating sundin ang kanyang mga utos. At hindi pwedeng mangyari na wala nang kautusan, basta nananampalataya ako sa Diyos. Wala yan. Kasi ang tunay na revelation ng faith natin sa Panginoon is when we do it. Meron ina-apply natin sa buhay natin through the bounds of the law na ibinigay niya sa atin. And then, ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nagbubunsod sa atin na maglingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Yan. So, ang true obedience, mga kapatid, is hindi tayo nawawala sa service. At hindi tayo gumagawa ng exemption sa sarili natin para hindi tayo makapaglingkod. We always open ourselves para makapaglingkod sa Diyos. And then, ang pagkilos na may pananampalataya ay nagbubukas ng maraming oportunidad para sa iba yung pagtatapat sa Panginoon. So, when we move with God by faith, talagang given na po yun. Even Bible nagsasabi na bubuksan ko, sabi ng Panginoon, bubuksan ko ang lahat para sa inyo. Na sabi nga pa sa iyo, walang sapat na silid na kalalagyan. So, at yun po ay ang responsibility nun is mas lalo pa tayong magtatapat. Mas lalo pa tayong magiging productive and useful sa gawain po ng Panginoon. So yun po yung ilang makukuha po natin sa point number 2. Ito po yung tanong natin ngayon. Paano natin maipapakita ang ating tapat na pagtugon sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa at paglilingkod? So, tingnan natin ang sagot ni Pastor Ish bago siya mag-proceed sa point number 3. Pastor? Sa akin po, dahil nga ang tanong ay paano maipapakita. Actually, pwede din natin ipakita pero hindi yung pwede kang gumawa ng mga gawang mabuti kahit kapag Kristiyano pero wala kang connection sa Panginoon. Alam mo yun, posible yun. So para sa akin ang sagot ko ay since parehas naman pwedeng magpakita ng gawang mabuti, yung may talagang pananampalataya at yung walang connection sa Panginoon. Sa akin ay sa paraan ng paggawa ng mabuti, in the spirit of faith, in the spirit of love. Kasi sabi ko nga, pwede kang magpakita ng gawa na mabuti kahit ikaw ay Kristiyano pero wala ka talagang personal na connection sa Panginoon. Yung parang dahil sa kaya ka sumasama sa gawain ay marami dun ang kaibigan mo. Masaya doon, laging merong mga pabuya. Hindi yun ang dahilan Hindi yun ang dahilan pero pwede itong mangyari sa isang Kristiyano. Kaya yung maraming mga Kristiyano na pag maramihan nasama pero personal na ministry wala. Dahil wala talagang personal na relasyon sa Panginoon. Pero yung isang tao na may personal na connection sa Panginoon, yan man ay may kasama o wala, go yan. Dahil ang paggawa niya ng kabutihan ay sa espiritu ng pag-ibig at pananampalataya na alam niya na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, naiingatan niya ang personal na relasyon sa Panginoon. Pero yung taong walang personal na connection sa Panginoon, gagawa lang niyan occasionally. Pero pag walang sama, hindi na. Kasi walang iniingatang relasyon. Di ba? So, sa akin po ang tugon ko ay kapag ako ay ginagawa ko ang paglilingkod
sa espiritu ng pananampalataya at espiritong may pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yun, Pastor Josh. Ayan. Thank you, Pastor Ish. Napakalinaw nung iyong kasagutan. Sa akin naman ay pag hindi ko kinlame yung nagawa ko mabuti na akin. May mga, reality speaking, tao tayo eh. There are times na we have that tendency na nakagawa ka ng isang bagay, meron kang na-accomplish o na-achieve na isang bagay. Parang, ang daling i-adapt ng isip mo na, ay, akin to, gawa ko to. Pero when we have that intuition sa sarili natin na, dahil to sa Panginoon, hindi to dahil sa akin. Kung may nagawa man ako mabuti dahil yun sa Panginoon. Doon ko nakikita na yung ginagawa ko, nagiging tapat ako sa Panginoon. Pero pag once na nakita ko sarili ko na parang nagyayabang na ako, parang masyado na yata akong parang sarili ko na lang lagi yung tinataas ko sa ganitong bagay. Nakakatakot po yun, mga kapatid. I've been there. And sa tulong naman ng Panginoon po ay hindi pa naman nawawala, pero I should say, na-lesson na talaga siya. Ano po, kasi every time and then, nire-remind ako ng Panginoon, anak, kung ano man na magawa mo ha, hindi yan sa iyo. Yan ay, it's through me. Ako lang yung ginamit lang kita, yung ganong reminder. So, nagiging, naipapakita mo yung katapatan kapag hindi mo kinlim yung isang bagay na nagawa mo as your own. So, ngayon po, punta tayo sa point number 2, Pastor Ish. Point number 3 na po tayo. Okay, down na po tayo sa point number 3, paninindigan ng may pagtitiwala sa Diyos. Ayan. Ito ang mga talata na angkop sa puntong ito mula sa ating pong leksyon. Ang nais ng Diyos kay Josue, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito na ang kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Tingnan niyo po, may batayan ang pagsasagawa ni Josue. At ito ay nakabatay saan? Aklat ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya kumikilos, pastor, at gumagawa ng sarili niya ekspresyon ng katapangan at pagpapalakas. Ang gagawin niya ito sa paraan na sinabi ng Panginoong Diyos. Kaya ang Panginoon, napakaganda nga ng leadership ng Panginoon sa kanila eh. Bakit tinanggihan pa nila, no? Grabe yung pagtitiwala sa sarili nila na magsabing, bigyan mo kami ng bagong hari sa panahon ni Samuel, di ba? Bigyan mo kami ng hari, tinanggihan na ang Panginoon. Pero ng Panginoon, talagang detail na sila ginagawa yan, tinutulungan sa kanilang journey papunta sa Promised Land. Sabi ito, sapagkat kung magkagayoy ang iyong pagkagiginhawahin ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Mga kapatid, sa akin, ang reflection ko habang aking binabasa ito, tumadating sa isip ko yung ating buhay. Lalo na nung nabasa ko ito, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang iniisip ko dito, pastor, ay yung kamatayan eh. Yang, di ba? Napakasarap siguro na mamamatay ka na pakiramdam mo ay na-accomplish mo yung talagang iniuutos sa iyo ng Panginoon. Di ba? Kaysa doon sa mamamatay ka na mayroon kang panghihinayang, di ba? So, kung atin mo titignan, yung pagpapakalakas at pagpapakatapang, kung yan ay literally may hambing sa panahon ni Josue na yung sila ay kinakailangan maging matapang sa pagharap ng mga ibang mga bansa, di ba? Yung mga magiging kagipitan na dadalhin noon sa kanila. Pero sa ating buhay, yung kalakasan at pagpapakatapang ay yun sa pagharap naman natin ng mga pagsubok sa ating buhay. Yung mga troubles nating nararanasan, mga temptations na mga silo ng kaaway, dapat tayo magpakatapang at magpakabuti. Pero pinapakita sa atin, paano natin gagawin iyon? Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Mapapansin po natin na laging binabanggit ito sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo. Napaka-beneficial para sa atin po ang laging isipin na sumasa atin ang ating Panginoong Diyos. Di ba, merong mga katanungan na what would have Jesus do? Kung
kung siya ay kasama natin, 'di ba? Ano kaya gagawin ng ating Panginoon? What would have Jesus did? So, kung tayo nasa ganoong sitwasyon. So, napakaganda na kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok sa buhay, isipin natin, ano kaya ang gagawin ng Panginoong Diyos? Kung siya ay sa ganoong sitwasyon. Dahil kasama ko ang Panginoong Diyos, magtitiwala ako sa Kanya. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ano ba ang pangako ng Panginoon sa ganitong sitwasyon? Napakahalaga, mga kapatid ko, at magtatamo po tayo ng mabuting kawakasan. Ito'y tumutukoy sa result ng ating mga pagkilos ayon sa ginawa ng Panginoong Diyos, at maaring tumukoy din ito sa pangkabuuang resulta ng buhay natin hanggang sa dulo. So sabi po dito, tuloy tayo, sa katapos-tapusay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Di ba, ang lakas ng Panginoon ay ilang ulit na binabanggit, "Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay." Amen. So mga mahal na mga kapatid, ang pakikipagbaka dito sa lupa ay hindi yung sinabi ko nga kanina, na hindi dahil sa sinabi ng Panginoon, "Oh, panalo na kayo," ay hindi ka na magsusuot ng baluti ng Diyos, 'no? Mga kapatid, ano po, magiging presumption na 'yun, pastor. Magiging presumption na 'yun para sa iyo, na kasi sabi nga 'yun, uh, faith and works goes along well. Lagi yang magkasama, mga kapatid. Hindi yan magkakontrahan, at dapat lagi natin maunawaan, faith comes first and then will result to works. Kung ikaw ay may buong pagtitiwala sa Panginoong Diyos, na ikaw ay nagtagumpay na, susundin mo talaga yung kanyang mga tagubilin. Dahil pinapakita sa atin ng Panginoon yung tamang pamamaraan ng pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Ako naniniwala, pastor. Sabi nga ng mensaherang si Ellen White, sabi niya, alisin mo ang mga pangako sa Biblia, ay parang inalis mo daw ang araw sa kalaghatiang tapat. Ibig sabihin wala talagang liwanag. Ano po, kaya, sabi nga dito, paninindigan na may pagtitiwala sa Diyos. Anong pagtitiwalaan mo sa Diyos kung walang pangako? Kaya napakahalaga po na alamin natin yung mga promise ng Panginoon para meron tayong mapanghawakan at pagtiwalaan sa panahon ng mga pagsubok. Okay, so sa harap ng mga pagsubok, ipinanghako, o tingnan niyo, nandiyan, pagsubok at pangako lagi yan magkakambal. Ano po, sa isang Kristiyano, hindi lang niya tinitingnan ang pagsubok, tinitingnan dapat din niya ang pangako ng Diyos. Sa harap ng mga pagsubok, ipinapangako ng Diyos na siya ay laging kasama natin upang tayo gabayan at palakasin. Talagang tunay po yan. At sabi nga dun sa Ephesians na binasa natin kanina, 'pag nagawa na ang lahat, ay tayo magsisitibay. Ang ibig sabihin nun, 'pag nagawa natin yung mga pinapagawa ng Panginoon, ay mas lalo tayong magtitiwala. Sa totoo lamang po, mga mahal na mga kapatid, yung mga tao na nakikita natin na may matinding pagtitiwala sa Diyos, pakwentuhin mo iyan, at ang gaganda ng mga kwento ng karanasan ng buhay. Tayo ay nasa isang spiritual na labanan. Nararapat na tayo ay handa na harapin ang mga puwersa ng kasamaan sa pamamagitan ng pananalangin, paninindigan at pag-asa sa Diyos. Nakita po ninyo 'yan? Ang pakikipaglaban nga natin espiritual. Kaya kung ito'y pakikipaglaban espiritual, abay kinakailangan natin ng espiritong nararapat. Ang sabi ng Biblia, mahina ang ating espiritu, 'di ba? Anong sabi ng Biblia, Pastor Josh? Sabi do'n ay, ang spirit ay willing, pero ang flesh is weak. At kadalasan ang flesh ay nangingibabaw sa ating espiritual kapag kapag tayo ay hindi nagiging maingat at mapagbantay. Paano natin mababantayan ang ating mga sarili para lagi tayong panalo? Panalangin, paninindigan at pag-asa sa Diyos. May mga panahong mahirap sundin ang kalooban ng Diyos, ay sadya po. Kaya huwag tayong mag-iisip na napakadali, na basta na lamang. Ay may mga pagkakataon po na parang sinabi mo, ay sa isang iglap nandiyan agad ang kasagutan ng Panginoon. Ay may mga pagkakataon namang ang hirap sundin dahil tinitingnan ng Panginoon na hindi pa nade-develop yung ating mga pag-uugali sa mga pagsubok. Ano, minsan mahirap na sundin ang kalooban ng Diyos, lalo na't sabi mo nga, pastor, ang pananampalataya, magkaiba yung
lumalakad ka kasi nakikita mo yung dinadaanan at niyayapakan, kaysa doon sa lumalakad ka, hindi mo alam kung ano yung yayapakan mo, pero dahil nagtitiwala ka lang sa Panginoong Diyos. May mga pagkakataong hindi hagip ng ating madilim na isip ang liwanag ng katotohanan na iniutos sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya meron tayong mga pagdududa, meron tayong mga rasyonale na parang may dalang ano, nag-i-incite ng, doubt sa ating mga isipan. Pero alam niyo po mga kapatid ko, ang mga example sa Biblia ng mga karanasan, sapat at, wala akong nakita pastor na sa Biblia na sumunod sa ating Panginoong Diyos ay hindi nagkaroon ng magandang katapusan. Lahat ay mayroong katapusang maganda at may pangako na buhay na walang hanggan. Sabi ito, kaya sanayin natin ang ating sarili na bumaling lagi sa kanyang salita bilang ating gabay at pamantayan sa buhay. Mga kaibigan, sa ating mga tagapanood, alam niyo po ba, sa dulo ng panahon, ang basehan ng lahat ng ating pong pagiging ligtas sa mga pandarayaan sa sanlibutan ay ang salita ng Diyos. Ang pagkaalam sa salita ng Diyos ang siyang magiging paraan na tayo maisanggalang sa mga pandaraya. Napakadaming paraan na gagawin si Satanas para pekein ang mga pagpapahayag ng Panginoong Diyos, maging yung kanya ikaw lang ang pagparito. At alam niyo po ba yung mga makakatagal lamang at makakatiis sa mga pandarayang ito na maunawaan nila kung ano ang dapat na gawin, ay yung mga laging nagsasaliksik ng tunay na mayroong paghanap talaga sa Diyos ng buong puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang pagkakaroon ng lakas, tapang, karunungan sa paggawa ng tamang mga desisyon at pagharap sa mga hamon ng buhay ay nahuhubog sa tuloy-tuloy na pakikipagrelasyon sa Panginoong Diyos. Tama po mga mahal na kapatid. Personally, Pastor, nararanasan ko ito. Nanghihina ako kapag pansin ko, parang hindi na ako nakakapagbasa. Alam mo yon, yung parang hinahanap-hanap ng maging ng katawan mo, ng espiritu mo. Ano, at tunay po 'yun, pero 'pag pinabayaan po natin, madadal ang atin pong mga kakayanan, mapupurol ang atin pong mga talento, at ang atin pong mga pagdedesisyon ay, magiging malabo. Mga mahal na mga kapatid, manatili tayo sa ating Panginoon at sa pamamagitan ng pananatili natin sa ating Panginoong Diyos, doon tayo ay mayroong kaligtasan. Yun lamang po para sa point number 3. Thank you, Pastor Ish. Ano po? At salamat sa inyong mga na-share. Dito ko nakita, Pastor Ish, na yung paninindigan sa Panginoon ay sumakay sa inyong mga share. Parang hindi talaga siya pwedeng mangyari pala na ano, yung basta ka lang tatayo. Kailangan meron kang dahilan, meron kang basihan ng paninindigan. May mga tao kasi sa panahon ngayon, in our generation, naninindigan sa isang bagay pero wala naman talaga siyang pinanggagalingan kung bakit siya naninindigan, di ba? Minsan dadala lang ng daagos ng sitwasyon, ng sirkumstansya, dadala ng kaibigan, pero iba talaga yung tao na ano yung alam mo na alam niyo meron siya talagang tinatayuan, meron siyang pinaninindigan. So in the context mo ng ating pag-aaral ngayon, if we want really become victorious para sa Panginoon, hindi po mawawala doon ng paninindigan, mga kapatid. There are times na we have to stand on something na even if ang dating ay parang it's you against the world, parang ganun ang dating. Pero dahil alam mo na yung tinatayuan mo ay yun din yung tinatayuan ng Panginoon at nagtitiwala ka, nasasamahan ka ng Panginoon, then you have to do it. And sa mga nabanggit ni Pastor Ish, kung napansin po ninyo, yung paninindigan ay hindi lang yung tatayo ka sa katotohanan o meron ka ipinaglalaban. Dito ang paninindigan sa Panginoon is yung ikaw ay mananatili sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok, yung mananatili ka sa panig niya dahil nagaganap ang labanan ngayon sa pamamagitan ng mabuti at masama. Yung paninindigan na hinanap ng Diyos ay nakasalig sa salita ng Diyos, and then yung iyong mga decision makings is lagi mong pinapound sa relationship mo sa Panginoon. Yun yung paninindigan. Hindi tayo naninindigan na parang nawawala na yung pagiging Kristiyano mo, nawawala na yung pagiging tawag dito, yung morality mo bumababa, naging katulad ng sanlibutan. Hindi ganoon. Kaya dito ma-address natin ito, Pastor Ish, yung paninindigan sa katotohanan, sa justice, na minsan sasabihin tayo, bakit ang church natin parang walang ginagawa? Bakit ang church natin parang tahimik lang sa mga nangyayaring issues?
Iba po kasi ang panawagan ng Diyos sa atin pag tayo maninindigan sa justice, sa katotohanan. Hindi natin kailangan gayahin ang style ng sanlibutan. May style ang Diyos na ginawang paraan kung paano tayo tatayo sa katotohanan, sa paninindigan, kung paano natin i-uphold yung justice. May paraan ang Panginoon para sa church. So, we would like to encourage you all na instead na tayo ay sumama dyan sa mga rally na yan, magsisigaw tayo sa rally na yan na tungkol sa corruption, gawin natin yung mission ng iglesia. Kasi by doing that, nagagawa natin yung paninindigan sa tama. Nagagawa natin yung isang klase ng pagtayo sa katotohanan na naayon sa kalooban ng Diyos. May gusto ka sabihin, Pastor Ish? Yes. Gusto ko lang i-point yung dapat kung tayo naninindigan ay yun sa tama. Kasi maraming mga taong naninindigan kahit sila'y mali. Sa Yes. totoo lang. Totoo yun. Ang daming mga taong, alam mo yun, yung ayaw talaga kahit mali ay tinitindigan nila. Ang iba naman kaya sila naninindigan dahil natouch yung ego nila. Di ba? Talagang tatayuan na lang nila yung kanilang emosyon. Na minsan dahil sa galit, kahit pa yung kanilang katunggali tama, ay talagang ayaw talaga mag-give up. Pero yung isang tao na naninindigan siya sa katotohanan, may mga times na pag na-realize niya na ang tinitindigan niya ay mali, talagang magsasubmit yan kasi alam niya na ang kanyang tinatayuan ay mali at gugustuhin niya talaga ang tatayuan niya ay yung tama. Yes. Alam mo yun? Yung mga dumating sa akin sa time na sabi ko talaga, kailangan kong manindigan sa part na ito kahit na maaring may resultang hindi maganda sa akin dahil nga sa control ng otoridad ng tao, di ba? Pero dahil tama, ay willing kang mag-give up. Yung parang, sige, okay lang, come what may. Basta alam kong ako'y naninindigan sa katotohanan, kung kaya man gawin niya ng tao sa akin, pero mas naniniwala ako na may promise ang Panginoon para sa pananayuan sa katotohanan. Di ba? So, kadalasan kasi, Pastor Josh, maraming mga tao ang gini-give up ang kanilang pananayuan sa tama dahil sa panggigipit ng tao. O doon sa paraan na dahil sa pananakot ay sa ating kapanahunan ngayon, napakahalaga noong katulad ng sinabi ng education. Ang kailangan ng sanlibutan ngayon ay yung mga lalaki. Yes, sabi doon ay who will stand for the right though the heavens fall. Ay kung ang mag-fall ay yung salary, marami nang natatakot. Kung ang mag-fall ay ang posisyon, marami nang natatakot. Hindi na makatayo sa tama, di ba? Ay pero yung mga greatest one of the world na mga tao, yung pangangailangan ng sanlibutan ay yung higit na pangangailangan sa sanlibutan ay yung mga tao na tatayo talaga sa katotohanan kaysa sabi to kahit pa bumagsak ang langit. Yan. So, yun naman share ko doon, Pastor, na idagdag lang. Thank you, Pastor Ish. Tsaka in connection sa sinabi ni Pastor Ish, yung talaga naman darating ang point na ganun, Pastor Ish, di ba? Revelation 13, will be cut off sa mga basic needs natin, yung mga ganyan. Doon talaga yung paninindigan. And pag dumating yung time na tayo po'y tinawagan ng Diyos sa paninindigan, mga kapatid, ako ang paniniwala ko talaga, hindi nawawala dyan yung ugali ni Kristo. Pag tumayo tayo sa tama, mas lalo pang naha-highlight sa buhay natin kung sino talaga si Kristo. Hindi yung naging kamukha tayo ng sanlibutan. Yun po ang isang klase ng paninindigan na hindi po kailanman personally hindi ko talaga tatanggapin na dapat gawin ng church natin. Ano po? So, proceed po tayo sa point na sa ating question. Ano po? Paano mo pinapalakas ang iyong spiritual na buhay upang maging matapang at matatag sa ating pananampalataya? Ayan, Pastor Ish. Yan. Hindi ako magsisinungaling, Pastor. May mga times pa rin na minsan ang tapang ko o kaya naman ang lakas ng loob ko ay parang dahil sa kaya ko naman sagutin yung kanilang mga katanong kahit ano pa sabihin nila diyan yung kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ako magsisinungaling, may mga times pa rin na ganyan. Ano po, dahil nakikipagbaka pa tayo sa ating laman. Pero dumadating talaga sa aking isip din na what if hindi ko kayang tayuan ang aking sarili? Walang ibang makakatulong sa akin, kundi ang Panginoon lamang. At may mga times talaga, lalo na Pastor, na pag nakagawa ka ng mali, sa halip na i-alibay mo, dahil iniisip mong, yun nga yung sinasabi ko sa iyo na na corner ka na,
itatayuan mo pa rin na itatanggi mo pa rin. No, ang akin ay natututunan ko present tense na aminin yung pagkakamali. Na kapag may sinabi sa akin ng elder na, "Pastor, parang nalilimutan mo na kami." Ayan, may mga gano'n. May mga times kasi that before na parang ang dami ko pang dahilan, may ganito kasi akong ginagawa, mga ganyan. Pero natututunan ko na aminin yung aking pagkukulang at ako'y nagpapasalamat ng 'pag may mga taong nagre-remind sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Sa pamamagitan nun pastor, naniniwala akong hindi yun kaduwagan, kundi katapangan yun dahil sabi ko nga sa iyo kanina, sa ating mga taga-subaybay, kapag tayo'y naninindigan sa mali at ang prinsipyo natin ay ang manindigan sa tama, 'pag na-realize mong sa mali ka tumitindi, dapat aminin natin. May chance pa kasi na lumipat tayo ng pananayuan at ang ating tayuan ay yung tama. Yun ay sa pamamagitan ng pag-amin ng ating kamalian at ang pagpili na hindi na natin gawin iyon at gagawin natin kung anong nararapat sa susunod na hakbang. Yun, pastor. Thank you, Pastor Ishan. No? Very personal yun. Sa akin naman ay yung bang magkaroon ka ng predetermined choice na hindi mo gagawin yung isang bagay na mali. Kasi ang temptation ng kaaway nandiyan papasok sa isip mo, ipapaisip na gawin sa ito. Sometimes, ipapaisip sa ito, i-justify pa sa isa, okay lang yan kasi para naman sa gawain niya, para sa ganito naman yan. Pero when you analyze it, hindi talaga siya tama. So, dun pa lang sa isip, kung pag nakagawa ko ng isang decision sa tulong ng Panginoon na, kahit anong mangyari, hindi ko to gagawin. And then ipaparecall sa akin ng Holy Spirit yung verse to support it para talagang maging matibay yung decision mo. Doon ko nakikita na lumalakas ako spiritually. Pero kapag naging impulsive ako sa decision ko na nandiyan na yung temptation, hindi ko inanalyze, bigla na ako nag-decide without consulting sa Panginoon and then asking the Holy Spirit para supply yun. Wala. Ang hina ng spirituality ko talaga pag ganun. Pero pag nagkaroon ako ng choice, parang kay Daniel, di ba si Daniel, he purpose in his heart na hindi talaga siya kakain ng pagkain ng hari. Talagang yun, dun talaga tumitibay yung spirituality niya. So yun yung aking personal na experience doon. So proceed po tayo sa point number 4, pagtatagumpay sa paraan ng Diyos. Ayan. So marami ang mundo ngayon is we are longing for success, di ba? Yun lagi ang direction, business, sa work, sa studies, sa ministry, naghahanap tayo lagi ng tagumpay. Pero tingnan natin yung tagumpay sa lahat ng bagay na yon sang-ayon sa paraan ng Diyos. Sabi po sa Josue 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatangmo ka ng mabuting kawakasan. So medyo na-emphasize ito ni Pastor Ish kanina sa kanyang point. Dito sa point number 4, i-connect natin sa word na the success, yung pagtatagumpay. So sa Panginoon, ang tunay na tagumpay, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po nahihiwalay sa kautusan. Matatawag mo lang isang tagumpay kapag nagawa mo siya ng tama sang-ayon sa pamamaraan ng Diyos. Narinig ko to kay si Vico Soto yata nagsabi doon. Sabi ni Mayor Vico Soto ay aanihin mo yung success mo kung marami ka namang tinatapakang tao, marami ka namang disgrasyang tao, marami kang nasirang prinsipyo. Yung mga ganun. So, ang point dito is the success na gusto ng Diyos sa atin is always sa kung ano yung mga provisions na inilagay niya. Pag natamo natin ng isang tagumpay, ito yung pinakamadali ito, kung sana mahasaktan ko sino kung nakikinig sa atin. Pag natamo mo isang bagay na nagtagumpay ka at hindi yan sang-ayon sa paraan ng Diyos, hindi yan galing sa Panginoon. Yan ang pinakasimple na dyan. Kasi ang success ng Panginoon is always according to His standards. Pag nagtagumpay ka sa isang bagay at hindi yan sa paraan ng Diyos, let's say, nakapasa ka sa exam, pero ang reality naman talaga, nangopya ka, o kaya nagkodigo ka, hindi yung paraan ng Diyos. Narinig ko pa nga si Pastor Cornelius yata nagsabi nun, na hindi ka nag-review ng gabi, tapos mag-pray ka ng umaga na ikaw ay ipasa ng Panginoon. Hindi tinuruan pa yung Holy Spirit na mag-cheat para sa iyo. Yung mga ganong statement. So,
always remember mga kapatid, success is matatawag mo success kapag ito isang ayon sa paraan ng Diyos. Sabi nga sa awit 1, chapter 1 verses 1 to 3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay araw at gabi. Siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta. Anumang kanyang gawin ay giginhawa. Di ba? Tagumpay ang pinakang point nun. Ano man ang kanyang gawin, he or she will become successful. So, ang sabi dito, yung kautusan ng Panginoon, pinagbubulayan siya araw at gabi. Ang pinaka-direct na mauunawaan natin doon is, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, nandun ka. Hindi ka lumalayo o lumalabas sa kautusan ng Panginoon. Lahat yun ay nakadepende doon. So ito yung mga principles sa mga kuha po natin. Number 1, ang tunay na kaginhawahan at tagumpay ay nasusumpungan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ano po, kung gusto po natin ng tunay na success sa buhay, lagi po tayong mag-rely sa kautusan ng Panginoon. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod sa kautusan ng Diyos bilang pagpapakita ng ating pag-ibig at pagtitiwala sa Kanya. So, kung talagang tayo pong lahat mga minamahal na mga kapatid ay minamahal ng Diyos at nagtitiwala sa Kanya, ano po, may result yan. Ang result is obedience. And then number 3, principle po, sa ating sariling lakas, ito yung sinasabi ka, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, hindi natin kayang ganapin at sundin ng kautusan. Kaya kailangan natin ng tulong at biyaya ng Diyos upang magtagumpay sa bagay na ito. So, parang yung devotional kanina na hindi pwedeng keep ng commandment pero hindi ka nagtitiwala sa pananampalataya ni Jesus. At hindi naman pwede mangyari na nanampalataya ka sa Panginoon pero sabihin mo wala nang kautusan. So, magkasama siya. Ano po? At lahat ng ito ay magagawa natin. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. And then number 4 na point po is sa principle, sa pamamagitan ng kautusan, nakikita natin ang ating mga pagkukulang at ang ating pangailangan sa katwiran ni Kristo na siyang tumatakip sa ating mga kasalanan. So, ang tagumpay natin spiritually, morally, emotionally, sa lahat ng aspeto ng buhay natin will be called success kapag ito po ay naganap lahat sa paraan ng ating Panginoon. So, ito po yung purpose for this week. Pagkilala sa Diyos bilang tunay na leader, pagkilos ayon sa pananampalataya ng Diyos, paninindigan na may pagtitiwala sa Diyos, at pagtatagumpay sa paraan ng Diyos. So, bago tayo magtapos, hilingan natin si Pastor Ish para sa kanyang closing remarks. And then, kayo na rin po mag-conclude, Pastor, and then closing prayer. Ayan. So, mga kapatid, napakaganda ng ating talakayan with Pastor Josh. At ang ating pinag-uusapan ay sangkap para sa pagtatagumpay. Tandaan natin, pagtatagumpay, it requires many factors. Ano po? Kaya nga tawag dyan, Pastor, ay sangkap. Mga sangkap ng pagtatagumpay. At kung ating pong alamin, kung patungkol sa pagtatagumpay, ay wala tayo niyan sa ating sarili lang. Ang kinakailangan natin ay cooperation sa Panginoong Diyos. Kaya sapagkat pinapakita sa atin na with us, all things are impossible. But with God, nothing is impossible. Mga kapatid ko, tayo Pastor, ay sangkap. Sangkap din tayo, di ba? Para maranasan natin yung efficacy ng kaligtasan ng Panginoon, kinakailangan natin makipag-cooperate sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Pero yung ating pagiging sangkap, hindi yun ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Ang dahilan lagi na salvific, ano po, o pagliligtas ng Diyos, patungkol sa pagtatagumpay ay laging galing sa Kanya. Kaya ang turo nga sa atin ay sabi dun ay human effort with divine power is equal to success. Mga mahal na mga kapatid ko. Kaya pinakita ito sa atin sa turo ng Diyos kay Josue kung papaano magtatagumpay. Yun ay dahil sa pangahawak, sa pangako at assurance ng ating Panginoong Diyos na ito ay ipinapakita bilang ebidensya sa careful na pagsunod ayon sa kanyang mga salita at utos. Yun lamang aking masasabi, Pastor Josh. Purihin ang ating Panginoon. Talaga ako nagpapasalamat sa Diyos na ang imposibleng bagay na tayo maligtas, ginawa niyang posible ang lahat. Nagbigay siya ng example sa pamagitan ni Jesus. Nagsakripisyo siya, nabuhay mula sa kamatayan at nilulubos pa niya
ang dakilang pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan at paglilinis ng ating mga tala ng kasalanan sa sanktuaryo sa langit. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat, Pastor Ish, din sa inyong time, sa iyong pagbigay ng closing remarks. Bago po mag-pray si Pastor Ish, nice po namin kayong pasalamatan, mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat na manunod po na aming live na ito at sa mga pagkatapos din. Kayo po ay pinapasalamatan namin sa inyong time. At magkita-kita po tayo next week. Lesson 2 ng ating pong bagong serye po ng ating 4th quarter ng ating lesson. So maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pastor Ish? Tayo mga kaibigan, mga kapatid, ay manalangin. Minamahal naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong napakabuting paggabay at pakikisama sa aming lahat. Mahal na Diyos, ang mga nakaraan, nakalipas sa matagal na panahon, 1,000 taon, sa panahon nila Josue, ay iyo pong ipinapaalaala sa amin. Sapagkat walang iba, Panginoon, walang ibang pamamaraan ng kaligtasan. Kung ano noon, ay ganun din sa aming kapanahunan ngayon. Ang lahat ay dahil sa iyong biyaya. Sa pamamagitan pananampalataya, panghahawakan namin ito, na ito'y magreresulta sa pagsunod sa iyong mga dakilang kautusan dahil ipinagkakaloob mo ang iyong biyaya at pagpapatawad sa lahat ng sumasampalataya sa iyo. Mahal na Panginoong Diyos, napakabuti mo dahil ibinigay mo sa amin ang kasiguraduhan ng pagtatagumpay at hindi mo kami hinayaan na kami ang mag-figure out o umalam ng kung anong mga tamang pamamaraan. Nag-iwan ka ng napakaganda at napakalinaw na halimbawa, daan na nilakaran ng aming Panginoong Hesus na talagang siguradong ang dulo ay pagtatagumpay. Mahal na Panginoong Diyos, bukod pa doon, ibinigay mo pa ang banal na Espiritu upang laging magpapaalaala sa amin na maging maingat sa aming mga sarili na kami, Panginoon, ay iyong protektahan din naman at ipagsanggalahan sa mga distraction at mga pandaraya na ang layunin ay isinsay kami sa daan ng paglakad sa daan ng katwiran ng Panginoong Hesus. Alam namin walang pagtatagumpay laban sa amin ang kaaway, liban na lamang, Panginoon, na kami ay humiwalay sa iyo. Kaya tulungan mo po kaming manatili. Tulungan niyo pong ang iyong mga salita ay katulad ng sinasabi ni Haring David, pagbubulay-bulayan namin araw at gabi upang sa ganon, sa tuwi-tuwi na araw-araw, nagiging malinaw para sa amin ang mga hakbang at yapak ng aming Panginoon na kung saan ay doon namin ilalagay ang aming mga sarili na kung saan sa mga panahon ng mga pagsubok, amin pong makikita ang tamang desisyon sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, mahal na Panginoong Diyos, sa iyo pong malaking pagpapala sa amin na hindi namin matatapatan. Ngunit dahil ang aming buhay ang lahat sa amin, kami po ay handang mag-alay ng aming buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, O Diyos, panatilihin mo kami sa espiritu ng pagpapakumbaba. Ang kapayapaan ay sumaaming lahat at ang pag-ibig sa aming puso una sa iyo at sa aming kapwa ang siyang laging magmutawi sa lahat ng aming iniisip, kinikilos at isinasagawa. Maraming salamat, mahal na Panginoong Diyos, sa iyong katagumpayanan na ibinabahagi sa amin. Hiling namin ang lahat ng ito na may puri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.